So, hindi lahat ng reward binibigay kaagad. May tinatawag tayo na schedules of reinforcement. Fixed ratio, variable ratio, fixed interval, variable interval. Example, sweldo monthly. O edi fixed interval, gambling, variable ratio. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo, kaya variable. So pag paiba-iba, simple lang yan. E di variable, kapag pare-pareho, every ganito, every ganyan, 5, 10, e di ang tawag natin dyan ay fixed. So remember, timing and pattern of reward or punishment matter. Now, tingnan natin ang fixed ratio schedule. Ibig sabihin ng fixed ratio, ang gagawin mo dito, ang reinforcement after ng set responses. So halimbawa, o nakabenta ka ng 10 libro o meron kang award. Nakabenta ka ng 10 kilo o meron kang reward. Fixed ratio. Yan. At mataas ang response rate nito. So fixed ratio means reward after specific number of responses. Halimbawa, every 10 items na mabenta mo, may bonus ka. O edi napakalinaw ng rule, predictable ang pattern. So ikaw ngayon nape-predict mo, kailangan pala ito pang ibenta ko para ito ang mapunta sa akin. Fixed ratio. Or pwede naman ito, variable ratio, variable, hindi mo alam kung kailan ka bibigyan ng premyo, no? Kaya alam nyo, pag ganito, hindi mo alam kung kailan ka bibigyan ng premyo, malamang yung behavior, parang ayaw mo ng parang gusto mong gusto mong tuloy-tuloy lang, no? Variable ratio means unpredictable number of responses. So, slot machine, yung slot machine hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Yang unpredictability very powerful kasi patuloy kang aasa ng aasa kaya hindi ka basta bumibitaw. Well, depende rin naman sa tao. So again, ang fixed ratio, every 10 items sold may bonus. Ang variable ratio, nako, hindi ko alam kung kailan magkakaroon kaya ita-try ko pa uli. Ita-try ko pa uli. Baka naman this time meron na akong premyo. Naku, siguro naman mamaya may premyo na ako. O yung isa nga dun ganun, eh. So hindi ko lang talaga alam kung kailan pero malamang mananalo't mananalo ako. Variable ratio. 'Pag fixed interval naman, ang tatandaan natin ang fixed interval schedule merong time. So ang reward binibigay after a fixed amount of time. 'Pag ratio, hindi time, 'di ba? Walang time-time na nangyayari diyan. Sa interval, diyan yung time. Monthly salary, daily wage, o edi may time, edi interval 'yan. So kahit gaano ka kasipag sa day 1, ang sweldo mo pareho sa day 30. So notice the behavior. Malakas ang effort ng tao kapag malapit ang deadline. Naku, malapit ang deadline magsisipag na ako. Parang students before exam week biglang sipag kasi alam nila mayroong fixed time kung saan sila ay kukuha ng exam at siguro makakakuha ng mataas na grade. Kaya this creates what we call as a certain pattern. So kayo, kailan kayo pinaka-productive? 'Pag alam niyo na, uy malapit na yung time na yun at kumbaga naka-program na sa mind niyo pagdating ng time na 'to, ito na ang mangyayari. So, ang gagawin niyo ay tinatawag nating scallop pattern, scallop response pattern na kumbaga ini-effortan mo dahil alam mong malapit na yung schedule ng reinforcement. So now, again, remember 'pag interval, yan ay time. And fixed every 15th day, every 30th day. Pero kapag variable interval, variable, pabago-bago. Yung reward mo hindi mo alam kung kailan dadating, 'no? Halimbawa, pagche-check mo ng email or social media notifications, ano ba yan, every 10 minutes, biglang naging every 30 minutes, biglang naging every 50 minutes. Hindi ko tuloy alam kung kailan may message. Kaya anong ginagawa nyo? Check ng check ng check ng check ng check. Kasi baka naman mamaya nag-text na. Yung unpredictability keeps behavior steady. Hindi siya intense burst, kumbaga steady siya 'no, kasi alam mo ng, alam mong meron at meron kaya tignan mo yung mata mo, tingin ka ng tingin sa cellphone mo kasi variable interval, eh. Hindi mo alam kung, kailan magte-text back, 'di ba? So, ilan sa inyo ang nagche-check ng, nagte-text, ilan sa inyo ang nagche-check ng phone kahit walang tunog? O yun, eh, variable interval ka rin mag-check ng phone mo. Okay. 'Pag sinabing monthly salary follows which schedule, ano kaya ang tamang sagot? Tandaan mabuti, meron ba tayong nakalagay na time?
Kung may nakalagay na time, alam mo na kung anong pipiliin mo. Bukod sa nakalagay yung time, meron din bang specific na talagang period? Mukhang meron nga. So tingin niyo anong tamang sagot? Well, tama kayo kung ang sagot niyo ay Charlie, fixed interval. Ngayon ang gambling naman, ano ba ang gambling? Ito ba ay every 30 days, every 15 days? Ito ba ay time period? Kung time period kasi 'to, alam na natin na ito ay interval. Pero tingnan mabuti, gambling is example of ano kaya 'to? Well, tama ka. Hindi mo alam kung kailan darating, so variable. At dahil nga wala na tayong ibang makita na variable dito, boy na ang tamang sagot. And siyempre 'pag tinignan naman natin ngayon ang number 3, yung pag-check ninyo ng email frequently is example of what? Chine-check mo every how many minutes or every how many seconds. Malamang alam mo na kung anong tamang sagot. At siyempre ang tamang sagot natin dito ay what is the best answer variable? Interval. So, gaano ka kadalas mag-check? Every 5 minutes tapos biglang every 10 minutes? That's very important.